Good day everyone! For today's video, magluluto tayo ng laswa kung sa Ilonggo. Laswa na ang subak ay uga. Anong tawag nito sa inyo guys? Comment nyo nga sa baba. So, i-chop lang natin itong ating kalabasa guys. Taas linisan, tanggalan ng buto, tsaka balatan. Dahil late na itong ating pagluluto, nagsasaing ako habang nag-prepare ng ating mga sangkap para sa ulam. So, heto na nga at nabalatan ko na ang lahat. At ang kalat ay nililinis ko kaagad guys. Para tuloy-tuloy at walang sagabal. Then, chopping time na. After nating ma-chop itong ating kalabasa guys, ay isusunod na natin itong ating kamatis at ang ating sibuyas. Naglalagay talaga ako ng mga ganito guys para mabango, dagdag lasa na rin, at higit sa lahat, para tanggal yung lansa, lalo na kung isda yung ating ulam. Eto, patunay na, gabi na nga at late ng ating dinner guys. Kasi nasa labas ako ngayon, saglit kumuha ako ng pandagdag pa natin na gulay, mga dahon ng kamote, tsaka alugbate. Para marami po yung gulay sa ating lulutuing ulam. Diba? Advantage talaga pag may mga tanim tayo sa gilid ng ating bahay guys. May makukuha tayo or magagamit in case of emergency. Meron din tayo ditong malunggay guys. So, nilinisan natin to at tinanggal sa kanilang mga tangkay. At heto na nga, malapit na maluto ang ating sinaing. Niready ko na ang lahat ng kakailanganin, lalo na itong ating pang subak. Kung sa amin, ang tawag ay subak. Ito na ang ating mga gulay, mga sahog, kompleto na. At dito naman ay tapos ko na hugasan ang ating gagamitin na kaldero. Nilagyan ko na agad dito ng tubig kasi hindi ko na ito gigisahin, para less oil muna kami. At binuhay ko na ang apoy para makapagsimula na akong magluto. At para wala akong masayang na oras ay hinugasan ko na ang mga gulay. At una kong sinalang itong kalabasa at nang lumambot na, saka pinagsunod-sunod ko nang ilagay ang mga gulay. Maging ang ilalagay kong sahog na tuyo. Salamat at pinanood mo ang video ko at umabot ka sa puntong ito. Paki-comment naman kung taga-saan ka para malaman ko kung saan umabot ang aking video. Salamat po. At ang malapit na maluto, saka ko nilagay ang ating mga dahon. Tinakpan ko lang ito ng ilang segundo at tinikman kung okay na ba ang lasa nito. Hindi ko na ito pinatagal sa apoy para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. At heto na nga, ready na ang ating laswa. Magsasalin lang ako at it's time for eating na. At sa wakas, kainan na. Salamat po sa panonood. Hope we'll see you po in my next video. Bye-bye!